Joining us this afternoon is Police Colonel Percival Pineda, ang Acting Provincial Director ng Aurora Police Provincial Office. This is about yung dalawang A very Ateneo tragic basketball drowning players. of the Ateneo basketball players. Drowned yesterday. Sir, magandang hapon po and welcome to Storycon. Magandang hapon din po at sa ating po mga tagapakinig. I note that you held a press conference this afternoon, Colonel, and you called it the incident purely accident. Sabi niyo po that parang natural accident po yung pangyayari, hindi po talaga inaasahan at wala tayong nakitang foul play sa aksidente na ito. Could you walk us through your process of how you got here? Apo, tama po yun. Base nga po sa aming mga nakaalap na salaysya ng ating mga witnesses ay sa ngayon po, purely accident po yung lumalabas doon po sa aming mga initial na interview sa mga witnesses po. Yes, sir. Ngayon lumalabas po na dalawang version. Yung isang version ay nasa gitna sila ng training. Yung isa naman ay they were just casually walking dun sa beach na knee-length in water. So, ano ba talaga? Magkatunggali ba yung version na yon or ano po? Apo, actually po, yung kasama po sa sinasabi nilang training, yung paglalakad. Meron po silang hanggang bewang na naglalakad sila sa tabing dagat. At yung nga po, biglang napapunta sila sa medyo may malalim na portion nung nilalakaran nila at kung po nangyari yung aksidente. So, hindi siya casual na naglalakad lang sila. Part ng training nila yon. Sir, Opo. Yun po ang basis po sa salaysay. Sir, can you kwento naman yun naman sa amin how you conducted the investigation? Did you only talk to witnesses or you have officers on the ground collecting evidence as well? And could you also talk us through exactly how the two gentlemen died? Apo, meron po tayong mga tao na pumunta ron. Actually, nandito pa po kami sa police station at patuloy po rin yung ginagawa namin na investigasyon. Kumakala pa po kami ng mga ibang ebidensya at yung mga, kung meron pa po kami pwedeng ma-interview ng mga witnesses para po talagang makapagbigay tayo ng concrete na findings. Yung nga po, tabawag po sa atin yung MDRRMO ng Bayan ng Dipakulaw at nireport nga po yung insidente. At immediately nakapag-proceed naman po yung first responders natin sa area. But yung nga po nung dumating sila ron ay nire-revive na po yung isang victim. At yung sila na po yung kasama na po sila sa nagdala sa nearest hospital. So, the investigation is ongoing. So, itong sinabi niyo po this afternoon na purely accident itong insidente na to, hindi pa po ito final? Sa kanina po kasi nung nagpabigay tayo ng press conference ay doon po tayo nag-rely sa mga ebidensyang hawak natin, sa mga witnesses na hawak natin. Kaya po na initially nakapagbigay kami ng pahayag na ito ay purely accident. But Pero yung nga po, sa ngayon po, nagkakala pa tayo na mas maraming mga witnesses para mas lalo pa nating mapatibay yung ating magiging conclusion. Sir, but if I may ask, sir, I understand what you're saying that it's purely accidental from your perspective. Pero sir, without making any presumptions on my part, without making any other conclusions, is it possible that there was also negligence? I mean, kasi when you say accident, ibig sabihin walang malis eh, and that's fine. But at the same time, even negligence also has no malice involved eh. It simply is about negligence or recklessness? not being able to take certain precautions on the part of certain people. Again, not making any presumptions anywhere or making any conclusions. Kasi there is such a thing as, for example, when there's an accident, there is such a thing pa rin as reckless imprudence resulting in homicide. Not saying that this is what the case is there, but I'm asking you, sir, kung ito ba ay sinara na ninyo ang pintuan dito sa posibilidad na ito, or you're saying basically that there is nobody with any liability at all? Ayun nga po sir, kasama po natin ngayon sa investigasyon yung mga counterparts natin sa ibang agency. At naghahanap pa po tayo ng kung meron pa mga makikita tayo na
kung mayroon po mga ebidensya na biglang nakita tayo na pwede magkaroon ng gano'n sa sinasabi nyo, ay gagawin po natin. Pero sa ngayon po, sa interview na nakita natin, doon po sa account ng lifeguard ay talaga pong purely accidental yung nangyari. So, it sounds like hindi pa final itong findings niyo, Colonel. Because on the one hand, you're saying that the investigation is ongoing. On the other hand, nagbigay ka ng press conference this afternoon saying it's purely accident and walang foul play. And, which one is it? Opo, yung kayo na nga po, nakapagbigay pa tayo ng ganong statement dahil based po sa account na nakuha natin ay purely accident. Kaya, pero sa ngayon po, hindi pa naman po natin sinasara yung investigation at kumakala pa po tayo na mas maraming witnesses para kaya po nasabi tayo mas matibay yung ating pong gagawin konklusyon. Okay. Kayo po ang presiding officer doon sa Aurora, no? Baka pwedeng describe niyo na lang po sa amin yung area niyo. Kasi ako hindi ko kabisado yung Dipakulaw eh. Hindi ko alam, for example, gaano kalakas yung current doon and what conditions might have been different that day na na-aksidente itong dalawang atletang ito. Maybe you could describe that to us, that area. Talaga bang it's a really dangerous area? Is there always a rip current? Nangyaring ganyan? Opo, yung pong area na ito, nung doon sa may barangay Lipit, kung saan po nangyari yung aksidente, ay siya po yung lugar na kung saan pagka wala pong araw sa Batang Baler, eh dito po pupunta yung mga surfers natin. Ibig sabihin po, yung lugar na yun ay talagang surfing area. At base po sa nakausap ko na isang surfer natin, ay talagang lagi po may strong current sa lugar na yun. Palagi may strong current. Apo, sa lugar po na yun. At yung nga po, biglang lalim talaga yung lugar na yun pagdating sa ito pong lugar na ito. May mga signages ba? May mga karatula, warning of the dangers of that area? Meron naman po lagi yan sa ating sa mga resorts. Lagi po merong nakalagay na paalala ng mga ganyan na may mga safety na pinakalabas. May I know sino mga witnesses na ang na-interview niyo, sir? Sino mga eyewitnesses? So far, sir, meron po kaming initial na interview sa lifeguard, tapos sa membro ng MDRRMO, saka po sa staff ng team. Staff ng team, NDRRMO official, and yung lifeguard. Yung lifeguard po. Nagtutugma naman yung mga testimonya nila. Their testimonies Lahat po ay align. nagtutugma. Apo. And yung the officers that you have on the ground that are still collecting evidence, what are they looking for? Yun po, sa ngayon po, yung pang witness lang po ang kung meron pa pong ibang witnesses na pwede tayo may interview. Yun po yung ginagawa po namin ng paraan ngayon. What time po kayo natawagan about this tragedy? What time were you brought to the scene? Around 3:15 po kahapon. PM, 3:15 PM. Tamag po yung MDRRMO at nga po binanggit yung aksidente. So pagdating niyo dun sa scene, sir, ano po yung nakita niyo? Yun po, yung isa po ay nabutan doon sa area na nire-revive. At yun po, dinala na po agad sa hospital. Could you confirm reports that there were originally 3 of them? Yung isa na nasalba lang, he was saved, that's why he didn't drown. Could you confirm that? Meron actually po apat yung allegedly na nalulod, pero po yung dalawa ay nakabalik. Tapos po yung dalawa ay nawala. 4. There were Apat po. because we heard that there were 3 who got caught up in the rip current, pero isa he was saved. So 4 originally. Apat. The two Apat po yung Meron bang according to the witnesses that you spoke to, meron bang nag-attempt na i-rescue tong mga to? Opo, yung ano nga po, yung lifeguard, andun po siya kaagad.
meron po siyang ginagamit na surfboard, yun po yung rescue niya. At po siya kaagad naka-attend po agad. So the lifeguard was on site. Apo. And what were the conditions that morning? Bakit why were the boys were not saved? Why were they not saved? Yung nga po, yung bigla po silang nahila sa mas malayo na parte ng dagat at hindi na po sila nakita. So nagkaroon po agad ng paghahanap. At yung nga po, after several minutes bago po sila nakita. Could you also confirm, sir, if the boys were swimming with ankle weights? Ayan po, wala po. Based po sa statement ng ating mga nakausap, wala po silang nakitang any kind of that. Sorry, nakitang any kind of what? Ankle weights. Yung ganun pong mga sinasabi na may mga weights, wala pong, Okay, wala pong sinabi yung ating mga. because there were several reports that surfaced already saying that claiming that the boys were all swimming with ankle weights on. So you investigated that and wala kayo nakita. Apo. And so you're continuing on with the investigation, and are you coordinating with the school, with Ateneo, for this? Sa ngayon po, nakipag-usap kami dito po sa pamunuan ng NDRRMO at saka yung management po ng resort. Dito lang po muna kami nagpo-focus. Colonel, tanong ko lang po para po malinaw. So sa ngayon po wala kayong nakikitang dahilan, tama ba na tingnan kung merong liability ang sinuman dito sa nangyari? Did I get that right? Yan ho ba yung inyong kasi pag sabi po kasi ninyong purely accident, kagaya ng sabi ko kanina, aksidente maaring merong may liability, maaring merong wala eh. But the impression I was getting was parang wala kayong nakikitang may liability. Tama ho ba yun? Meron ho ba kayong titingnan liability or wala ho? Sa ngayon po, wala po kami nakikitang wala, hindi pa po namin ma-ascertain. Hindi pa natin ma-ascertain kung meron pong liability yung management. Pero based sa ng mga statements ay talaga po ang kwento yung pangyayari. You're not able to ascertain liability at this stage. Will you be investigating or looking into the school as well? And na-mention nyo na po, nakausap nyo na po yung resort, pero what about the school? Pag-usapan po namin yan, meron po kami ongoing na meeting ngayon with the other involved agencies. Pag-usapan po namin yan. Okay, we'll leave that there. Thank you so much for joining Storycon and giving us an update. That was Police Colonel Percival Pineda, Acting Provincial Director of the Aurora Police Provincial Office. Salamat, sir. Thank you, Colonel. Sige po. Lahat po. Salamat po.